Good morning guys! At nandito na nga tayo sa NAIA Terminal 3 papunta ng Japan. So samahan nyo kami, mag-DIY lang tayo guys. So paano nga ba mag-DIY mula dito sa airport na Terminal 3 hanggang sa hotel natin. At may kasama kaming bata na may stroller. So samahan nyo kami, ituturo namin sa inyo yung mga gagawin namin na DIY. Let's go! Okay guys, before pa ng date of departure nyo, meron kayong kailangan dalawang sagutan. So, isa is yung e-travel and also yung Visit Japan web. Dito sa e-travel, pwede nyo siyang sagutan sa desktop and pwede rin sa cellphone. Pag sa cellphone, ang pangalan ng app is eGovPH. So, nandun sa loob nun kasi yung e-travel. So, i-download nyo lang yung eGovPH na app and then punta lang kayo dun sa e-travel. Yung isa pa is yung Visit Japan web. And eto guys, so mag-login din kayo dito. Mag-create din kayo ng account. Talagang web-based lang talaga siya guys. Wala siyang app sa pagkakaalam ko guys. So, ito yung e-travel, magpo-provide siya ng QR code for each person and also yung Visit Japan web, magbibigay din siya ng mga QR code na hahanapin sa immigration. So, ayun guys, back to our video. Okay guys, so pagpasok nyo, ito yung first step na gagawin nyo. Magbabayad kayo ng travel tax kung hindi pa kasama yung travel tax dun sa flight nyo. And remember na ang bata ay 50% lang yung amount nung babayaran na travel tax for the kids. So, ayan guys, pagpasok lang yan, yung travel tax counter. Ngayon guys, hahanapin naman natin yung check-in counter ng Cebu Pacific kung saan tayo mag-check-in. Cebu Pacific kasi yung aming flight carrier. So, ayan, hanapin natin siya. Dito tayo guys sa may section C, 1 to 15 na nakalagay. And then, kung makikita nyo dun sa dulo, nakalagay is Cebu Pacific International Bag Drop. So, dahil nag-check-in naman na tayo online, tignan natin kung dyan nga tayo. Let's go. O guys, pag Japan, di pala dito sa C. Sabi ni ate, dito daw sa kabila. Parang mga Dubai ata doon. So, dito tayo yata sa kabila. Ito yung sa may malapit sa domestic na departure. O guys, ito kami sa section D. Tignan natin kung dito. Dito tayo guys. Checking in. So, ayan guys. Hahanapin kasi yung resibo ng travel tax. So, make sure na nabayaran nyo na muna before kayo magpunta dito. So, ito ang ating check-in baggage. Tignan natin kung sakto sa sa timbang. Hi guys! Okay na tayo sa check-in. Nasa baba kayo kasi tinutulak ko yung stroller. Okay, proceed na tayo guys sa immigration. And as you know, bawal ang video doon. So, mamaya ko na kayo guys imi-meet. Kukwento ko sa inyo ano mga tanong. And be sure lang guys na yung boarding pass nyo, hawak nyo na kasi ipapakita yon. Okay, let's go. Hi guys! So, nakalagpas na nga tayo ng immigration and security. So, nandito na tayo sa loob. Punta lang tayo sa mothership para makapagkape, relax, makakain. Sa totoo lang, super aga namin. Pero, yun kasi ang struggle kapag malayo yung bahay mo sa airport. Pag medyo late kaming umalis, may possibility naman na malate din kami kung dumating dito. Monday pa naman ngayon. So, surprisingly, no, walang pila sa immigration, pati na rin sa security check, wala ring pila. So, sobrang bilis namin. So, let's go, guys. So, ayan na nga, guys. Nakalagpas na tayo sa immigration at sa security check. Ang ginawa namin, dahil nga tatlo kami, may kasama kaming bata, sabay-sabay na kaming pumunta doon sa immigration officer. Hindi naman kami na parang pina-atras yung isa or anything. Okay naman sa kanya na sabay-sabay kami. And then, ang tinanong lang is si Dida lang. Ang tinanong lang sa kanya is kung kailan babalik ng Pilipinas and also kung government employee.
So, yun lang naman. Tapos sa akin, wala nang tinanong. So, talagang mas maluwag sila kapag nakitang family kayo. Kasi, di ba, most likely hindi naman kayo kasi magsistay doon nakasama yung anak nyo, na wala kayong plano. I mean, alam mo yun, it's the less likely chance na yung tipong maghahanap kayo ng work. Yun lang naman yung nasa isip ko. By the way guys, so budget check lang tayo. So far, ang nagagastos natin dito sa airport is travel tax, 4,050 sa aming tatlo. And then, bumili kami ng kape sa Seattle's Best, 375. So, yun pa lang so far. Pero mamaya kasi guys, bibili tayo ng lunch. So, ayun, so far, yun yung budget check natin. Hi guys, so time check, 11 o'clock. So naghanap ako nung pwedeng i-take out. Ayan guys, tinake out ko lang siya. Chicken karage. Ayan guys, dito ko siya in-order sa Kaishu Rice Noodle Express. Tapat lang siya nitong Seattle's Best. Guys, so may nakita akong massage area. Kaya ako nag-take out. By the way guys, ito, ang total niya lahat is 450. 400 tong food and then 50 itong drinks. I think may konting charge yung pang take out na container. Yung neck pillow na yan guys sa Miniso dito, 450 yan. Naiwan kasi namin neck pillow niya. So, huwag nyo iiwan yung neck pillow nyo guys para bawas gastos. So, yung tapaking daw ni Dida, 280. Tapos yung snacks na binili nyo, 170. Ayan. So, yung mga budget check natin. Ngayon, nasa airport pa lang tayo guys. Titignan ko muna kung makakapagpamassage tayo para medyo maibsan yung sakit ng katawan ko. Nagpamassage ako. And guys, super sulit talaga. Masarap nung pressure point sa likod kasi masakit talaga yung likod ko tsaka balikat. Sulit siya guys, kahit 30 minutes lang. So pagdating ko dito, boarding na. By the way, yung massage is 700 and then bigay na lang kayo ng tip yung doon sa nag-massage sa inyo. So ayun guys, see you sa flight. Yan yung legroom niya guys. Ito yung legroom ng Cebu Pacific. May charging port. Hindi na namin napakita yung pag-take off kasi wala kami sa window seat. So nakakahiya naman. Ito nga pala guys, yung tinake out ko kanina. Okay naman yung lasa niya. Pero syempre, airport price siya ng 400. Hi guys! So, palanding na tayo. Pa-descend na yung airplane. So, see you there, guys. Welcome guys to Kansai International Airport. So, andito na kami guys sa Osaka. And ngayon naman, ang susunod nating step is kukunin natin yung packet wifi. Yun, nakita na ako. Ayan. So anyway, habang nandito tayo, kakalabas lang namin galing ng customs. Nandito na kami sa arrival. So hanapin na natin ang ating packet wifi. Let's go. Let's go. So guys, ito yung nakita naming merong wifi. Pero SIM ito eh. Ito kaya yon. Okay guys, mali yung kanina. Dito pala dapat kukunin. Itong katabi ni Ninja Wi-Fi. Si Global Wi-Fi pala yun. So, kinukuha na ni Dida. Okay guys, so andito kami sa bus station. Ayan. Number 8, bus number 8 na limousine bus. Ngayon yung ticket niya. Dito namin binili sa machine. Sa tapat lang din kung saan yung bus stop. Ayan, may nakalagay na 7A tapos B. Ayan, dyan namin binili sa mga machine yung ticket. Di ko na napakita guys kasi may pila kanina. So, nakahiya naman. Before nga pala kami pumunta dito, nag-withdraw muna kami ng pera sa ATM using yung GCash. So, pakita ko sa inyo kasi halos malapit lang siya doon sa kinuhaan namin ng packet wifi. So, pakita ko sa inyo. Nasa labas na kasi tayo. So, pagpasok lang dito sa Terminal 1, pakita ko sa inyo kung nasaan yung ATM.
Ayan guys, so pagpasok dito sa left, tapos ayun, nakikita nyo yung mga taong nakapila. Ano yan? ATM yan. Pakita ko sa inyo. Ito guys, ayun, may mga 7-Eleven na na ATM. So, diyan kami nag-withdraw. Tapos tinanong kasi namin kung saan pwedeng bumili ng bus ticket. Tapos yun, tinuro nga kami dun sa labas. So, ginamit namin yung Google Maps at sabi dun daw kami sa Kyoto Station. So, yun yung binili kong ticket. So, tara, labas tayo. Baka mamaya nandyan yung bus. Paglabas, guys, malamig siya. Sabi kanina nung piloto is 12 degrees. Malamig, pero hindi naman siya yung parang sakto lang. Wow! Dito na kami guys sa limousine bus. Hindi ko na nakuhaan yung bus. Hindi ko na nga nakuhaan yung bus mula sa labas. Kasi nagmamadali kami dahil bumili pa tong sibinga ng tinapay. E nandiyan na yung bus. So nagmadali na kami. So anyway guys, time check, late na. 8:38. 8:40 ang alis nitong bus. So, mukhang paalis na 8:40 na. So, let's go. See you guys later. Hi guys. Guys, gloves na kami. Mas malamig dito sa Kyoto. Nakababa na kami dito. Kung makikita nyo, ito ang Kyoto Station. Teka lang pakita ko sa inyo. Ayun guys, itong napakalaking yan, Kyoto Station yan. Pero hindi na ako punta doon kasi may iwan ko sila, andun sila. So, pinag-uusapan kasi namin kung magta-taxi ba kami or what. Pero, or maglalakad kami. 22 minutes kasi pag nilakad. Okay, so pag-decision na natin, maglalakad ba tayo? Okay, so maglalakad daw kami guys. So, saan ba tayo pa dito? So, dediretsuhin namin to, 22 minutes daw. At least, makapag-sightseeing tayo, guys. So, let's go. Yan na, guys. Go na. Let's go. May mga pa-car race din pala dito, guys. Yan guys, sobrang tahimik dito. Hindi tulad sa Tokyo na gantong gabi, mga past 10 na Sa Tokyo kasi pag ganito gabi, sobrang gulo pa din. Pero dito, talagang tahimik. Considering nandito kami sa Kyoto Station, so kumbaga central to. May mga nagsiskating din dito guys, parang sa amin na. Hello guys, so nasa loob kami ng taxi kasi haggard na kami at di na namin ma-figure out yung train and all kasi naming dala. So bilang may mga sipon kami tsaka pagod na. So ayan na nga guys, andito tayo sa Smile Hotel Kyoto. Ito yung hallway. Ayan, tapos dito tayo, room 315. Wala na siyang susi, guys. Very K-drama ang datingan. Ganito lang. Ayan, tapos may code siya. So, ito guys, yung room. Hello! Ayan, nakapasok na kami guys kasi dami naming dala. So, ayan. Ang una, itong bathroom. Yes. Can you open the bathroom, please? Ayan. So, medyo may isang step lang siya dito, which is Enjoy Nibi. And then, maliit siya pero malinis. It has everything. Ayan yung toilet. Ayan o, ang dami nilang mga sabon. May bathtub. Oh, lababo. And then, may bathtub, shower. Dito na lang ako magsiswim. Ayan, and then, Then, so dito na tayo.
So, may maliit na bintana. And then, ito yung sofa, be. Dalawa pala yung bintana. Ayan, may work table, oh. May TV. Tapos, ito yung full-length mirror. And ito yung bed. Ayan, ayun yung blow dryer. Hinahanap ko kasi pag naliligo ka dito, kailangan mo magganyan. Kasi pag malamig, hindi matutuyo ang hair mo. So, ayun guys, ano ba masasabi ko kundi bibinyagan agad ng mag-ama ko yung banyo. So, ayun, ang ganda. Ang laki nung space than the regular parang size na dito sa Japan. Tapos ito nga, baka ilatag din namin to para malapad kami dito. Daddy, ang warm! So, ayun, tuwa siya mo ko. Aling warm yung seat. Ayan, happy siya dahil warm yung seat. Ang funny talaga ng baby ko. So, ayun guys. Siguro pupunta lang kami. Saglit lang sa convenience store. Medyo nagpa-private time muna si B. Actually, Naunahan ka. At teka, walang mic ikaw. Yun din yung bala ko pagdating sana namin dito. Pero, ayan. May hanger sila for cook. Oo. Ang ganda lang nung Malaki siya. nung room na to. Diba? Parang nakakahiya lang mag-ingay kasi ang tahimik. And then, hindi ko alam kung ano makikita natin dito. And siguro malalaman na lang natin bukas. And then, ewan ko kung napakita mo to, Mima. Meron siyang sofa. Pwede mo naman Kita ba? kasi Ayan. pwede rin Ayan. Sofa bed. So, baka dyan ako. Dito silang dalawa. So, time check. It's already, anong oras na dito? 11:47. 10:47. 10:47 sa Manila. Wala pang tulog. Guys. So, hindi na ako sumama. Si Dida na lang bumaba at namili na. Nag-haul ako ng mga cup noodles. Ito Kasi na yung pinaka-dinner namin. gusto namin ng something hot dahil para-parang kami may sipon. So, ito, ang pinili ko is tonkatsu ramen. Oo. This one is miso ramen. And the other one is shoyu ramen. So, puros ramen siya. Tonkatsu ako. Tigi-isa kaming flavor. Then, of course, si Mima, meron itong hati, Onigiri. onigiri. Ang flavor nito ay shrimp and mayo. Yes. And- Favorite ko yan, guys. Yeah, bumili din ako nito ng parang cheese bread siya. Sana Gusto ko lang i-try. lalamig din. So, food trip tayo. Nagpainit na ako ng tubig. Then, prepare natin. So guys, ito na yung mga noodles. Ito ay Tonkatsu. tonkatsu. Ito ay miso. And this one is Shoyu yata. ramen. So ito Okay. daw ang pinakagusto ni B, yung pinakamalapit sa adobo. Shoyu kasi soy sauce, di ba? So, pinatesting muna natin kay Summer. Gusto mo makita ko? Kain na tayo. Kwento ko lang bumaba ako kanina. Parang nga bumili nito. So, nagdala ako ng pera. Nagato na yung ayos ko. Ang nalimutan ko, magdala ng jacket. 10 degrees ngayon dito. Di ang lamig-lamig. 10 lang ba o 8? 10 feels like 7. Ganyan, Tapos, paglabas ko, malamig. Pero okay naman, kaya naman. Dahil dyan lang, sa tapat lang naman yung Family Mart. Tapos, nalimutan ko rin magdala ng bag. Pag namimili ka ng ganito sa May dala Japan, tayong dapat eco meron bag kang eco bag. Kaya magbayad ng extra, mahirap lang ako Talagang binitbit ko na lang siya ng gano'n kung marami siya. Pero nabitbit ko naman. So, yun. Kain tayo. Gusto ko rin Pwede patikim din ako. tikman to. Ito, ang cheese na to. Kaya, pakita ko sa inyo. Buksan muna natin. Then, gusto mo to, cheese. Ito siya. Para makita nyo. Sana nagko-focus. Ayan. Diba? Parang puto siya. Pero manipis lang. Ayan. Try natin. Ang lasa. Ma-cheese naman siya. Pero, para siyang, alam mo yun, yung pizza. Crust. Yung crust ng pizza. Pero malambot. Mauulit ko to. Sarap to. So lahat nga pala ng
mga binili ni Dida sa Family Mart. 1,077 yen. Pasensya na guys. Yung pahuli ng video hindi na sobrang na detail dahil masama na din pakiramdam ko and ayoko namang puwersahin yung sarili ko. So, ang gagawin natin, magpapahinga kami ng pahinga talaga dahil di pa kami natutulog. And then, bukas mag-explore lang tayo around the area kasi nasa Kawaramachi naman na tayo. Nung mga sightseeing na napupuntahan, pwede na malakarin. Like yung pinuntahan nating Starbucks, walking na lang dito. Shrimp mayo na onigiri. Bilhin nyo tong flavor na to guys. Highly recommended. Kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyong video na to, please paki-like nyo naman. And share nyo na rin sa mga mag-Japan. Also, please subscribe to our channel, The Cube Explorers. And follow nyo kami sa aming mga social media accounts. Maraming salamat sa panonood at pagsama sa amin. And we'll see you on our next Japan vlog. Tara, let's explore.